Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inaanyayahan, 'Hali kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay.' Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba tayo online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagpapatuloy ng ebanghelyo kahapon, ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Review lang tayo ng kaunti. Kahapon, inanyayahan si Jesus sa isang salo-salo o piging ng isang pinuno ng mga Pariseyo. Yun yung kahapon. Ginamit ni Jesus yung okasyon para hamunin ang Pariseyo na sa susunod na mag-imbita siya ng salo-salo, ang tawagin niya, ang imbitahan niya ay ang mga walang kapasidad na siya'y anyayahan pabalik. Walang anyayahan walang kapasidad na sila ay masuklian. Yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Kapag nag-imbita ka o nagkaroon ka ng salo-salo, ang imbitahan mo yung mga bulag, mga pingkaw, yung mga mahihirap na hindi ka kayang suklian. Yun yung kahapon. Samantalang ngayon, habang nasa hapag si Jesus, ituloy natin yung kwento. Habang nasa hapag si Jesus, may nagsabi na isa sa mga kasalo niya, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Tunay naman talaga na mapalad ang sinumang makakasama
sa kaharian ng Diyos. Ngunit, hindi lang ito basta sinang-ayunan ni Jesus, kundi ginamit niya itong paraan para muling magturo sa pamamagitan ng isang talinhaga. Ayon sa talinhaga na sinabi ni Jesus, nag-imbita ang isang lalaki ng malaking piging. Pinaimbita niya ang lahat. Ngunit marami sa mga inanyayahan ang tumanggi. Inaanyayahan mo, ayaw pumunta. Iniimbitahan mo, tumatanggi. O bakit kaya? Ano? Sabi nung isa, kasi may nabili daw siyang lupa. Kaya tumanggi. Yung isa naman, may nabiling baka, 5 pares ng baka. Kaya tumanggi. Yung isa naman, ang dahilan, bagong kasal. Ganyan yung tao minsan, no? Pag iniimbitahan mo, ang daming dahilan. Hindi maubos ang dahilan. Medyo inuuna pa yung kabuhayan. Diba? Naka-attend na ba kayo ng kasalan? No? Yung inimbitahan ka, naghanda. Diba? May invitation pa. Ang ganda ng invitation, pero ayaw pumunta. Bakit kaya? Ganon din naman kahit parang sa barangay, diba? Iniimbita mo sa barangay, ayaw pumunta. Bakit kaya? Madaming dahilan. Madaming rason. Pero kung pakikinggan, samot-sari ang dahilan, ang nakuha ng nag-imbita. Kaya naman hindi natin masisi kung bakit siya nalungkot. Hindi natin masisi kung bakit ganun na lang ang naging pakiramdam nung nag-imbita. Ganun din naman dito sa atin. 'Di ba? Ang dami-dami nating araw-araw na imbitasyon na nakukuha. Ano yon? Yung imbitasyon sa iyo na, mag-apply ka na ng trabaho. Ang tagal mo nang walang trabaho. 'Di ba? O kaya imbitasyon sa, mag-aral ka naman anak. No? Mag-review ka naman. Pag-aralan mo naman magbasa. Ano pa? O magpa-check up ka naman. Di ba? Marami ba kayo naririnig na ganyan? Sinasabihan ba kayo ng ganyan? O kaya, mag-exercise ka naman. No? Mag-exercise ka. O kaya, naimbitahan bang magsimba ka naman? Anong nakukuha nating dahilan? Di ba? Tinatamad ako Ayoko magsimba kasi inaantok pa ako ang aga ng misa. Ayoko magpa-check up kasi busy ako. Ayoko maghanap ng trabaho kasi mapapagod ako. Ang dami-dami natin laging dahilan. Yung paanyayang magbago, paanyayang magpatawad, ang dami. Araw-araw tayo iniimbitahan para makasalo sa hapag ng Diyos. At anong madalas nating tugon? Kanya-kanyang dahilan. Ganito rin ang naging mga tugon ng mga Israelita sa paanyaya ng mga propeta na magbago. Kanya-kanya sila ng dahilan. Kaya, sa huli, wala silang kinahantungan. Katulad ng imbitasyon ni Jesus sa mga Pariseyo na maniwala at sumampalataya, ang malungkot, wala silang ginawa. Kaya, mga kapatid, ang talinhagang ito ay isang pagpapakita na araw-araw ay may paanyaya ang Diyos. Ang tanong, ikaw ba'y dadalo o ikaw'y magdadahilan? Yun ang magandang tignan. Yun ang magandang pagnilayan sa araw-araw na imbitasyon na binibigay sa iyo. Imbitasyong magbago, imbitasyon magbalik loob, imbitasyon maging tama, imbitasyon maging mabuti. Tatanggapin mo ba o tatanggihan? Ito ang tanong sa atin ngayon. Sa imbitasyon ng Diyos, ano ang ating maitutugon? Amen?
Amen.